Desire without knowledge is not good. How much more will hasty feet miss the way? Sabi niya rito, no? Desire without knowledge is not good. How much more will hasty feet miss the way? Parang yung enthusiasm without knowledge is no good. Haste makes mistakes. Alam po ninyo kung bakit ang tao napakahirap. Kung minsan di mo ma-penetrate, di ka makapag-penetrate. At na, meron kang magandang desire, meron kang magandang intention, meron kang mga magandang motives. Pero kung yung tao minsan hindi prepared, both sex, opposite, yung babae o kaya yung lalaki. At ang key doon ay yung kakulangan ng desire without knowledge is not good, and whosoever makes haste with his feet loses his way. Nakikita po natin dito na minsan kung halimbawa ikaw ready ka, pero kung yung isa hindi ready, mahirap po kayo magkita, mahirap po magkaroon ng tinatawag na mutuality na tinatawag nyo. Diba? And yan po nangyari kasi yung upbringing natin from the childhood na memories natin hindi po naka-align doon sa will ni God at kailangan ina-align po natin yan, and it takes of course a process of undergoing those things to come into an alignment really with the will of God, with an understanding, with the knowledge of God. And unless na mangyari yung bagay na yun, talagang mahaba yung pagdadaanan natin. And in most cases, nangyari po yan in a lifetime. No? Meron mga tao na involved, halimbawa, sa relationship, pagka halimbawa nag-involve po sa isang relationship at hindi kayo preparado, o kayo isa lang yung Is it us? Yeah, us, I think. Yeah. Uh-oh. Amir, you want to have the two cancer? Oh, good, sister. I wonder if it's just us. No way. Kung lang po kayo, sino magtanong, kaya meron kayong, halimbawa, nakikitang mga bagay-bagay na, tama po ba ito? Yung mga ganon, okay po ba ito? Ano pong kailangan kong gawin dito? Tama po kayo yung pag-iisip ko dito sa bagay na ito? Meron po akong sitwasyon na ganito. You have to start it. Meron po akong sitwasyon na ganito. Meron kaming sitwasyon na ganito kung nasa relationship ka. Tama po ba itong ganito? Okay po ba itong ganito? Paano po yung ganon? Mga ganon lang ba? Simple mga tanong, no? Ako po, pas meron akong kilig kasi ako kahapon kay Miles Monroe na pinig sa akin ni Ate Audi. Tanong ko lang po, actually, it's not a question, pero parang, what would you suggest para maging better
persons kami without judgment, especially for our partners. Parang ganun. Yung, ano ba yun? I don't know how to ask the question. How do you, what do you suggest para makita or maging better person kami in terms of relationship? Yung, gets niyo ba? Hindi ko alam siya eh. Especially for men. Kasi di ba, we believe that God, meron na tayong daddy God, and the Bible is there for us to, what do you call this, to guide us. Pero pagdating po dun sa outside world and we're teaching how to become a better person or a better partner, what would you suggest us for us? What would you suggest us to do? Yeah. To do? Yung mga may input, ano kayo, kumbaga, magbigay kayo ng knowledge niyo, understanding niyo patungkol dun sa bagay na yun. It doesn't mean to say, okay, that ganito yun, no, yung, halimbawa, yung question mo, ang dami natin, no, from the question that you have, surely there are already experiences that took place sa mga buhay ng iba sa atin. So, pwede kayo magbigay ng input niyo. And then, siya mag-choose para maging responsible siya kung ano yung bagay na kakainin niya at kung ano yung bagay na itatabi niya at kung ano yung bagay na itatapon niya. Okay? So, sino mo? Ano yung question niya? Paano? Repeat the question. How do you What do you suggest us to do in terms of being a better partner or a better person? Ano daw suggestion mo on how to be a better person in a relationship? Ano yung suggestion ko? Okay, o kayo yung suggestion nyo. Sino yung mga may magandang relationship dito? Taylor? Bisa ako po, may sabihin po. Good morning. Sige. And sinasabi niya yung pag sa maturity ng isang taong makakaunawa na sa grace ng Panginoon, yung lahat ng bagay na ginagawa mo to improve yourself, yung matutuhan natin pag sinabi natin mahal natin yung ating mga kapartner o kapwa, sounds cliche, pero ang pamantayan po na talaga natin, yung pagmamahal talaga ng Diyos. And totoo po sa akin yan dahil syempre, nag-grow po ako doon at patuloy po nag-grow na sa tuwing na judgmental kasi ako critic kasi ako So, and possessive and controlling, obsessive, manipulative sa mga relationship from the past. Yan po, kaya nakakasakal, kaya seloso ako. Okay? So, nung kalaunan po, siyempre sa relationship, maintindihan at maunawaan nyo naman yung tinatawag na barrier, no? Yung sa you have to meet the ends of one another. Pero habang tumatagal po, siyempre, yung pagsasama na sa relationship, nandun yung mas napapansin mo yung ginagawa ng tao na gusto mo maging conform siya dun sa kagustuhan mo, kung paano mo gusto siya. And habang nag-grow po ako doon, binabalik ako ng Lord na ang Lord, meron talaga siyang pamantayan kung paano talaga tayo gusto niya tayo maging. Pero He was never controlling in a sense na nung nag-uusap po kami sa araw ng praise and worship team, how to move God's heart. In reality,
wala man tayong ginawa talaga to move God's heart. The heart of God is already moved with compassion even before dahil wala tayong magawa sa buhay natin. He pursued us with love, giving all Himself. Nagmahal siya sa atin dahil mahal niya tayo. Of course, He's expecting something in return but never in a way na kahit hindi ka bumalik sa Kanya, kahit wala kang ibinalik sa Kanya, mahal ka talaga niya. At yun po ang isang bagay na pinag-aaralan ko, natututunan ko at nakikita kong effective, lalo na sa aming mag-asawa, na araw-araw, every once na while, ay pineperso ko yung paano ko siya ligawan. Paano ko siya, lalo na pag nakikita ko siya, pagod siya. And nasa sa akin yung supply para bigyan ko siya ng, alam mo yun, appreciation dun sa bagay na ginagawa niya. Hindi ko agad alam yun. Nalalaman ko na lang yun, minsan naalis siya maghapon. Sa akin naiiwan yung mga bata. Tapos nakakapagod pala. Okay? Pa-realize ko nakakapagod pala yung ginagawa niya. Maghapon lang yun. Ilang oras lang ako. Siya araw-araw yung ginagawa. So, by then, doon ko na umpisang na-appreciate. Kasi wala kasing textbook para sabihin na sa'yo at yung gawin mo para pagpasok mo sa relasyon. Perfect agad. Most of the time, nandiyan ang word of God, but we learn by experience. Tulad yun, may biglang naunawaan ko na lang yung bagay na ginagawa niya nung pinagawa niya sa akin. Hindi man lang niya pinagawa sa akin yan para dahil may gagawin lang talaga siya. From then on, tinandaan ko yun. So, yung mga affirmations, yung sabi ko nga, sinasabi ko palagi to, sa mga babae, kung gusto nilang marinig, minsan magbubusit yan meron lang silang gustong marinig sa'yo. O kaya meron lang silang gustong gawin mo. Gawin mo. Bilang lalaki, gawin mo yun. Gusto niyang marinig, parang okay, gusto niya, ganito, ibigay mo. Kasi minsan sa ating mga lalaki, ano kaya to, lagi na lang ganito, masyad ng pabebe. Ganyan. Bigay mo yung pagkapabebe niya kasi dun siya magiging masaya. Para bang, sabi naman din ng Biblia, even Paul sabi niya, kapag nag-asawa ka maging devoted ka sa asawa mo, wala ka ibang gagawin kundi maging devoted sa asawa mo. So, any means of devotion, alam mo yan, yung anyway, please her, do it. Lalo na po ngayon, nung tinuruan na ako ng Lord na huwag tumingin sa ibang babae. Napakagandang disiplina pala yan kasi wala ka ibang makikita kundi yung asawa mo. Siya lang yung maganda. Kaya tinuruan ako ni Lord, pag nakakita ako ng maganda, importante yan yung lumalabas sa bibig. Sinasabi ko, I love my wife. Sabi ko ganyan. Di ko siya kasama. So that's me improving myself to be a better part of me para sa asawa ko na kahit hindi ko siya nakikita, alam ko, tinetrain ko yung sarili ko. Kasi love is sabi nga ni Bishop, better than love is commitment. So, para bang kinocommit ko yung sarili ko, nire-recommit ko yan araw-araw. Even when I'm outside. Si Wayne, alam niya yan, pag pumutugtog kami, tapos may maganda, maririnig niya ako, I love my wife, I love my wife, I love my wife. Alam mo yung ganun? May sinasabing wala akong makikita Meron akong makikita. So, that is one of the many things na inaano, kaya kahit small gift lang yan, kahit malaking gift lang yan, pasalubong, o alam mo yan, any na maramdaman niya araw-araw, mahal ka niya. No wonder kaya yung iba 15 years, 20 years nagsiwalay. Nakalimutan na nila magligawan sa isa't isa. Exactly. Nakalimutan na nila yung init. Nakalimutan na nila yung appreciation. So sa akin, dun sa pagkaka-feel ko sa lahat ng mga relationship, talagay ko, dun ako naging parang ngayon, to understand the heart of a woman, okay, or a wife. So I compliment her in many ways I can. And minsan, mali na niya, okay, mali mo na. Yung mga tipong ganun. Kasi I always pursue to gain her, not to lose her. Yun yung sa akin. I have many things to say about it, but I think that is the point. Yung dahil mahal mo. Minsan, nakakabuisit, mahal ko siya.
So I have to bear with the kabusitan. No? Sige po. So yun lang po. Okay, napakaganda yung input, no? Kasi, minsan kasi iniisip natin pag sabi ng love, no? Yung love, puro positive. No? I love you kasi, wow, may goosebumps ako. I love you kasi, no, laging naka-smile ka, laging, di ba, lagi mo akong pinagdadala ng ganito, lagi mo akong binibigyan ng ganito. I love you kasi lagi mo akong dinidate. I love you kasi, alam mo yun, pero love is this, okay? Love is not just being mutual in your feelings with one another about the good things. Okay, a relationship is this. A relationship has something to do with fighting. It has something to do with hating. It has something to do with offense. It has something to do with resentment. It has something to do with the opposite of what we thought is not in the ingredient of love, but it is. Okay, kaya yan, pinuprove mo yan eh. Ngayon, kung hindi ka ready dun sa offense, hindi ka ready dun sa attack, hindi ka ready dun sa mura, hindi ka ready dun sa mga bagay-bagay na pwedeng sabihin ng partner mo, hindi ka pwede maging sa pain ang kahit sino sa buhay mo para pumasok at magkaroon ka ng relationship. Trust me. Yung lahat na sinabi ni Tony na yun, hindi madali yun. Okay? Hindi madali. Naintindihan po ba natin? Hindi madali. Kaya ito po, yung mga naririnig nyo, kahit yung mga naririnig nyo na experience nyo ngayon, kasi yung love na didevelop muna, baka infatuation, talagang infatuation muna yan. Pag nakita mo, first sight, infatuated kayong dalawa. May feeling kayo, may electricity. No? Pero, pagka yan, nasubok na yan, dumaan na doon sa tinatawag na furnace of fire. Meron ng criticism dyan, meron ng rejection dyan, at magagamit yung mga kamag-anak, magagamit yung mga sitwasyon, magagamit yung mga sirkumstansya, magagamit yung mga haters, magagamit yung mga nakikisakay, magagamit yung mga gossipers. Ang dami. Ngayon, are you ready for that? Yung mga kinasal, are you still ready for that? Kaya nga, you have to work it out till the end of time in your relationship. Na yung pinangako mo, yung ako mismo tatayuan ko, okay, parang yung pinangako mo for better or for worse, for thick and thin. That is an inner vow. An inner vow is something that you commit from the deepest being of who you are. With God being a witness and externally with the people also who witness your confession when you are getting married. Kaya ngayon, ako naintindihan ko itong bagay nito, kaso kung halimbawa liligawan kong babae, hindi ako naintindihan, talagang mahirap. Diba? Kasi the 36 years of my experience, sabi ko nga, kung halimbawa meron ako liniligawan na babae at itetest pa ako after 36 years that I have been with my wife for 36 years, kung di lang namatay, tuloy-tuloy. Hanggang 50 years, hanggang 60 years, magkasama kami yan. Kasi we have learned, I have, at least by the grace of God, I think, know something from deep within the inside of me, na kahit nakakatingin ako dun sa ibang babae na maganda, hindi ko pwedeng iwanan yung asawa ko. Kasi yung asawa ko, andun yung commitment, andun yung soul tie ko, andun yung spiritual tie ko with the third chord, God Himself. Di ba sabi ng Bible? Ano sabi ng Word of God? Two people, okay, two chords, Are better than one. matibay na yun. Pero sabi niya, the third chord, if there is a third chord there, it is not easily broken. What is the third chord? Who is the third chord? Of course, God is the third chord. And of course, what embodies that is the promise of God, the Word of God, the empowerment of the grace of God sa relationship nyo na kahit alam mo, by
feeling, kung minsan, parang hindi mo na nararamdaman yung bagay na dapat mong maramdaman nung una, nung infatuated ka, no early years ng relationship niyo, di ba? Una, ganyan eh, masarap talaga, no? Pagka pumapasok na yung testings and trial, pag pumapasok na yung mga maghihirap na mga sitwasyon at circumstances sa buhay natin, paano mo tatayuan yan? With me, paano mo tatayuan yan? Are you sure na kapag nag-enter ka dun sa relationship, feeling mong, kasi love relationship involves sacrifice. Ano right? Whether you like it or not. Walang tinatawag na smooth sailing. There is no such thing as only bed of roses. No, there are crowns, there are thorns. Remember that. Amen? And prepare yourself. Paano prepare yung sarili mo? Prepare yourself with the Word of God and then by your experience in the Word of God. Pag mayroong mga sitwasyon na dumarating sa buhay mo, get into the Word of God and allow yourself to experience what the Word of God is saying because it is a positive work of the power of God to be able to join it together with the negative things, situation, people that are going on in this world. Doon pa lang nagkakaroon ng tinatawag na power. Yung power, hindi lang puro positive. Yung power, para magkaroon ng power, magkaroon ng electricity is positive and negative. But it's up to you to make the choice. It's up to you to be able to come into the play of really establishing yourself, your thought life on how it works. It doesn't work only on positive time. It works. It should be working. The Word of God and your faith should be working even at times when seemingly the resulta, seemingly para magulo, seemingly para very confusing, then you have to stick to it. Stick to the Word of God so that nothing will move you and nothing will shake you. Amen. Okay, if meron pa pong iba, may question, Taylor, Can I answer your question? lalo si Taylor. Yes, nandito po ako, nakikinig ako. Nakikinig ka, akala ko pumunta ka na ng buwan kasi. Buwan. Okay, next question. Did I answer your question? Did Donnie answer your question? Did you Yes have it po, reply? Okay, so the Bible says, and God will supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Okay? Do you know that verse? Amen. Do you know that verse? Are you in tune? Are you connected? You're not responding, guys. Ay, Amen. kasi ito, no, isa pa input pala. Okay, sige. Sa religion, kasi ganito, no? If you're not willing to converse, okay, if you're not willing to converse, if you're not willing to get connected, Philippians stop 4:13. thinking about getting into a relationship that will be very fine and excellent with you. If you don't know and don't want to interact, okay, in a relationship, don't enter a relationship because goodness in relationship, perfection in relationship, glory comes into a relationship when you are always willing to connect. That's Right. where the fight begins. And that's where also the victory starts to happen when you know how to connect. Pag ayaw mo, distant ka, at ayaw mo pag-usapan itong ganito, pag-usapan yung ganyan, it's very impossible to maintain a strong, glorious relationship. Kaya kailangan pag willing kang magipag-usap to the point kahit nagsisigawan kayo, willing kayo na bumaba. To the point na kahit meron kayong emotion of anger, meron kayong, alam niyo yun, negativity sa bawat isa, Oh my God, you have yes. to stay put, okay, and sit down and work it out together by talking together and begin to have an open reason, an open mind to reason together. Okay? Di ba? Yeah, you want to say something? Yeah, I want to, Hmm. kasi ang ganda nung ni Tony, ang ganda nung pagka-explain niya dun sa situation niya. And then, with relationships, especially when you're already married,
we have to remember that our bodies do not belong to us. It belongs to our spouse. Diba? There is a saying that says, a happy wife, Yes. happy life. No, it should be happy spouse, happy house. It's not just the wife. Yes. It's, Exactly. it's the husband too. Exactly. And marami na akong naririnig nung nagpapa-counsel din ako na you need to compromise, you need to compromise. Compromise to me has a negative connotation because when you compromise something, that means you're giving something up that you're not happy with. I am more comfortable with not compromise but collaborate. Because when you collaborate, you work together, you agree. You got it. You agree. When you compromise, I'm giving something up because he's not happy with it. And it's a win-lose situation. You're losing and then he's winning, but then you're not happy. But when you collaborate, you work, you agree together, it's more, right? I mean, Synergy. synergy. Yeah. And yes, communication is key. Yung in-interview ng kuya ko sa Baguio, they've been married 56 years. They've been married 56 years. And Yeah. my brother asked them, what's your secret? Sabi nila, we never fight. And if actually they do fight, but then they said they always come together before bedtime and they settle, which is what the Bible says naman, do not let the sun go down on your anger, right? And they settle things before bed and then the next day, wala na. Because if we don't, we brew on that all night. We're sleeping. We're not actually even resting. The next day, paggising mo, nakita mo yung asawa, tutuloy niyo ulit yung alitan niyo. And it's just like that. For me, collaborating and always remember our spouse, our bodies belong to our spouse. It does not belong to us. So, yun lang. I mean, I just wanted to add on dun sa ano ni Donnie. And then yung answer din ni Taylor na how can you become a better person in a relationship? I was touching more on married people because I'm married, but maybe yung mga single can help Taylor. And then, yung input ninyo dun sa collaborate versus compromise, that would be good too. We'd like to hear your comments on that. I do. I want to hear. Ako po, hello po, good morning. Morning. Thank you po. Ako po siguro, dito sa Next. question ni Taylor na how can you be a better person for your partner? At saka yung sa collaboration, yung sabi ni Tita Che. Siguro testimony din ito po. No? Kasi yung partner ko po, meron siyang hard shell na mahirap pasagin. Kahit noon pa po na hindi pa kami Christian. Tapos, so ang ginagawa ko lang po nung una, together with the help of my sisters, ayan, lagi namin pinaparinig sa kanya yung Word of God, nagde-devotion kami na naririnig niya. Tapos, habang dumadaan yung mga araw, nakikita ko na yung eagerness niya na sumali sa amin. Tapos, siguro, if you wanna be a better person how are you gonna be a better person for your partners? That's the question. Just be a better person for your partner para mas makita niya. Siguro what I'm trying to say is kasi unang-una ang hirap niya talagang nagsa-struggle po talaga ako na isama siya, ganyan, mag-pray lang kami, minsan mag-aaway pa kami na hindi ka naman mag-agree sa akin in prayer, ganun po, pero naiyak ako. Glory to God po na ngayon, sumasama na siya. Minsan siya na yung nangungulit sa akin, hindi pa ba tayo magde-devotion? Yun po yung grace ni God sa amin, grace ni Lord sa life ko, sa life namin dalawa. Tapos, kasi ang ginawa ko lang, what I did was,
Sabi ko, Dad, hindi mo ba nakikita na nagbabago ako? Tapos sabi niya, oh, nakikita ko na nagbabago ka na. So, ang ginawa ko po, ako muna yung nagbago para sa kanya, para makita niya na yung goodness ni Lord sa life ko, nag-work, yung miracles ni Lord sa life ko, nag-work. Sabi ko, Dad, tignan mo, hindi na ako nagmumura. Yung mga ganong bagay ko, Dad, magbusit ko pa ba? Di ba hindi na ako magbusit? Yung mga ganun po. Tapos sabi niya, oo nga, kaya nga lalo gumaganda. Kasi hindi ka na nagbubusit. Ganun na po yung sinasabi niya. So, sabi ko, glory to God. Tapos sabi niya, ngayon pag sinasabihin ko na siya na, Dad, I honor you, I love you, thank you. Ang gwapo mo ngayon, no? Sasagot niya na rin po ngayon sa akin, glory to God. Ayun lang po. Maraming salamat po. Parang testimony ko na rin po yun. Na-share ko lang. Just everyday po, lalo na sa may mga bagong partners lang. Ayan, mag-compromise lang tayo. Mag-magi lang tayong let's always try to be better. Everyday naman, lagi tayong may learnings po. Ayun po. Thank you so much po. Sweet. Smell more, fragrant. Ang ganda ng ano mo, ang ganda ng testimony mo, tsaka yung nangyari sa buhay mo. No? Alang ganun talaga yung relationship. Ngayon na kay God na tayo. It's always us that should change before our partner. No? Meron tayong nakikita dun sa partner natin, it's a reflection of how God wanted to change us. Yun yung unang laging natin kailangan isipin na bago natin baguhin yung partner natin, tayo ang babaguhin at pagpabago muna sa Diyos. No, minsan may narinig tayo sa church, ang naiisip natin, ito, ganito yung asawa ko. Hindi po dapat gano'n. Ganito ako. Ay, yung asawa ko, kailangan magbago. Sinanay ko, kailangan magbago. Hindi, ito yung unang nakarinig. You be responsible for what you hear. And then allow the Word of God to fill in whatever is missing in your life. Whatever has wounded you, you are the first to receive healing from God. Whatever transformation you're seeing that others need to have, it is us first that needs transformation. And everything in our relationship with God. No, di ba, napakaganda yung sinabi ng scripture, no, yung Acts 16:31, believe in the name of the Lord Jesus Christ. Di ba yung una, believe, di ba? Hindi naman niya sinabi, your neighbor o kayo, yung husband must believe first in order for you to be saved in your household. Hindi yung sinabi niya, believe in the name of the Lord Jesus Christ. You, sabi niya, you, me, and your whole household shall be saved. So nakita po natin, no, the salvation of other people and the definition of what it needs to be shared, not what needs to be shown. Ano yung mga bagay na nakikita natin doon sa mismong karelasyon natin is just a reflection of what we have allowed them to change within our life. Ganun po yun. There is no pride in that, but it has to be displayed. Okay, we do not change them because we are not the Holy Spirit. We change by the power of the Holy Spirit and the Word of God. And when they see that happening, we are reflecting Christ. They are mirroring Christ through our words and through our actions. Through the love of Christ that we show. Okay, we do. Okay, ano pa po yung Taylor, baka isa lang yun sa mga question mo. Kasi alam ko marami ka naka-imbak na. Hindi ka na uubos ng question. Mamaya magyayaya uli magkape yan. Kasama po namin mga girls, sama kayo if you want. No. Hindi man mahinang malakas magkape yan. Nakakaapat. Apat na kape sa loob ng isang oras. Okay, Taylor, you're a wonderful lady and
Thank God for your life na God has brought you into our house. And God is, we are being shaped by you and you are shaping. Okay, you are being shaped by God also, by who you really are. Okay, not who people say you are, but who God really says Iyak who na you yan. are. And we love you for that. Amen. We're proud of you. Amen. Hintay-hintay ka lang dahil siguradong merong prepare si God para sa'yo nakamatch. Amen. Yes. Amen. Talaga, Patiently wait. kamag-anak siguro ni Tarzan yung mapapanasawa mo. Walang iiyak. Kapatid niya. Kapag ni Jane. Ano? Okay, sige. Next po, kung meron po kayong ibang Ayan na, or malapit na. question, let's delve into this. Okay, let's dig more into this. Next po. I'll give chance to others. Kapag wala, may tanong pa ako. Question po, sige. Mag-raise up kayo ng question. Pwede po ako magtanong sa mga Girls. kasama natin, Bishop. Paano po nila na-overcome mga insecurities nila sa partner? Saka po yung how do they deal with lies, shit, infidelity? How do we deal? How do they deal with lies, shit, and infidelity? Nice. Does that stop them? Um, Does that stop them from loving? Kasi usually pagka meron ng cheat, meron ng ganito, tapos na eh, ayaw na nila eh. Then, nag-check yung sinasabi nilang mahal nila yung tao. So, experience mo dyan. Kaya sigurado kung nasa relationship po sila ngayon, ibig sabihin ang pagtagumpayan po nila yung mga ganong problema nila in the past. So, baka meron po silang pwedeng i-share. Okay, napakaganda po nung question ni Don, ano, siguradong nice. kamag-asawa ay sa relationship, meron siguradong ano yan, temptation. Hey, Okay, temptation. we're with you. And yung pong mga hindi lang nakaka-survive dito, kundi yung mga nakakapag-thrive. Pwede po kayo mag-bigay ng input. At kung kung sa ano, sandali lang po, no? Para maano natin na mabuti, ano yung tanong na. Kung naman po na-survive ninyo, at kung hindi man ninyo na-survive ngayon, at nandun tayo, kung sa plot na yun, then we could be able to voice out our situation para magkaroon tayo ng help dun sa bagay, supply dun sa bagay. Okay. Sister Sol, are you saying something? Here. Yeah. Good morning, everyone. I just want to share ho na 35 years ho kami ni Willie po na nagsama. We were legally married and we had a silver wedding anniversary. Hindi naman ho lingid sa inyo, Bishop, yung mga pangyayari po ng relationship namin. Kaya there are three major issues ho na laging pinagtatalunan. Yung hong babae, tapos ho yung bisyo, yung alak, sigarilyo. Tapos yung pangatlo ho, hindi naman po siya nagsusugal. So there were two issues lagi ho kaming nag-aaway na it was intolerable para sa akin. So, bilang ho isang, kasi nung time na yon na bishop, I have already sharing the word, and so I was already standing in the community. So alam na po ng mga tao na I was really, yung nga po, kami po ay nag-share ng word. Now, the question of Pastor Donnie po, how to overcome insecurity? Sa akin ho, there were how many relationships he had.
because he's an artist. Siyempre ho, yung gusto po nila, yung ang nagugustuhan ng mga babae, yung kagalingan po niya na umawit, ganyan po. So, how to overcome insecurity? You know what? Even the last 3 years po ng buhay ko po siya, ay talaga kong na-experience ko yung insecurity. Kasi nga po, and come to think that I was already praying and sharing the word of God. But there are times still na I was jealous, I was envious, ganyan po. So, dito po, and then I had yun nga po, I always seek God. How to overcome insecurity. I always tell myself that really God loves me. And I always declare the word of God that says, ilang beses iniwan ako ni Willie eh. So, ang tangi kong nakita ko sa relationship namin ay yung word of God na He will never leave us, neither will He forsake us. Even men left me, andyan pa rin ho, andyan ang Diyos who secured me sa stand ko na bilang isang anak ng Diyos. So, marami ho akong pag-iyak. Talaga kong umiiyak po ako kasi nga po, I felt so, para lang pong, imagine ha, there was an instance na I took care of him in the ICU. And then talaga kong I exhausted all efforts really to take care of him. He was in the hospital on and off, and I remained faithful because of the grace of God, because God is faithful. So I need also to be faithful. And never in my mind na palitan siya because of his infidelity. Never na inisip ko po yun. Because ang word lang ho na nasa isip ko noon bilang isang anak ng Diyos ay faithfulness. So, there was an instant nga po, I just took care. Grace is here and she knows what it really had transpired. Nasa ICU po siya, I took care of him. And then, you know what? When he came out after a month, meron na akong kaagad na babae. So it was so painful for me. I took care of him. I have given up my dreams for him. Because, yun nga po, I am a nurse by profession. Meron po akong mataas na pinag-aralan and so forth and so on. Pero napakababa po ako sa minamahal ko. So, ang nangyari nga ako nung nalaman ko po yun, talaga, there were even instances din na I have to break up anymore. I have to break up with it. And my parents, my family had already advised me that there are better men for me and he doesn't deserve me. So, mga ganun po bagay. Pero ang word ko po, ang word lang ni Lord sa akin is faithfulness. To show unto him, to show to Willie that God is faithful to him na kahit na marami po siyang pagkakamali, marami pong nagawa kong kasalanan, it was very difficult for me to forgive. Kasi nga po, imagine po, customer po namin, and I did not know po na pala may relasyon na po sila, ganun. So, now, how to become a better person? Yun nga po, it's only in dwelling in God's presence that we become a better person. When we know the Word of God and we apply the Word of God in our lives, that only is the only answer to become a better person. Wala na akong iba po. Okay. Thank you po, Sister Paul. Thank you very much for the supply. Okay po, Bishop. Thank you po. Thank you for the supply. Okay, next. Do you have something? Oh, pakimute, Sister Sol. Kaya po, pasensya na po. Okay. Sino pa po meron supply ko? Baka meron pa. Meron pa pinagdaanan.
cheat, ano. Kasi Pwede pong lalaki, Ah. pwede rin, no? Lalaki. Yun. Kasi karamihan nangyari yan sa evidence hindi nangyari sa babae. Pero yung nga, very unusual kapag parang ganun, no? Parang, kasi sa mga lalaki parang normal, no? Sa mga babae, parang abnormal kung yung babae ang karoon ng infidelity. Tama po ba? Diba? So, sa ginagalawan po natin sa susunod natin, parang yung lalaki very normal na kung gusto niya magkaroon ng iba't ibang babae sa buhay na normal na yun. Kasi bulugan, sasabihin nila. No? Diba? And, siyempre, yung mga lalaki na kondisyon dito sa pag-iisip ng kung ano yung mga bagay na pinaniniwalaan ng mga kalalakihan, maging mga kababaihan, maging mga may asawa na pinaniniwalaan. Hindi, tabayaan mo lang yun. Uuwi din yun. Alam naman niya kung kanino siya uuwi. Di ba may mga ganun na yung mga asawang babae na minsan tanggap na nila yung asawa nila. No? It's prevalent na tinatawag kahit sa mga celebrity nangyari yan, yung mga celebrity na pinanonood natin. Tignan mo si ganito, parang gano'n eh. Tignan mo si ganito, uuwi din sa asawa niya. Ang daming babae yun, pero uuwi din sa asawa niya. Pero yung napakaganda po yung tanong. Ano yung tanong, yung paano, refresh me, How do you deal with insecurity? how do you deal with insecurity Infidelity and infidelity and cheating and lies. cheating. cheating? Okay. Yun. Sino pa po yung mayroong input dyan? Yung mga pwede pong welcome yan, no? Kung ano yung mga pinagdaanan nyo, pero na-call nyo ma-overcome, then please share it. Share it po ninyo. Insecurity. Baka si Makoy, baka meron. Ay, Mikoy, baka meron. Kasi sobrang gwapo ni Makoy, sigurado maraming pinagdaanan. Para sa akin po, lalo na nung mga nasa corporate world pa kami, kasi nagkakilala kami ni Aliana. Share ko lang din. Nagkakilala kami ni Aliana sa labas. Actually, hindi na rin ako nag-church Biden. Talagang nakain na rin ako ng mundo yung pananalita ko, yung the way I act. Talagang wala ng pagka-act. So at that moment talagang nakilala ko din si Aliana. Nag-ano rin siya sa bar. Kaya nung nagkaroon kami ng relationship ni Aliana, hindi rin naalis sa akin yung nag-cheat. Kumbaga, tulad ng sinabi ni Bishop kanina, yung parang very normal sa sociedad natin na parang napaka-normal pag yung lalaki yung nag-cheat. Kasi parang sinasabi nga ng mga iba, kumbaga nature ng lalaki yung yan, cheat, ganyan, kasi napaka-normal. Pero nung time na babae yung gagawa, so far si Aliana hindi naman niya ginawa yun. And alam ko, by the grace of God talaga sinusustain siya nila sa part na yun. Pero nung mga time na nasa corporate world kami, may mga kaibigan din ako na nagiging biktima nung part na Ano pa din? Anong gusto mong gawin? Hindi nagpakita na yung ano. Hindi yan. Kita may last Rose, naka-on po yung mic niya. ito po, yun para sa akin po, talagang sobra yung grasya ng Panginoon sa buhay namin. Kasi sa part na yun, talagang ako lang yung nag-cheat before kay Aliana. And sobrang tagal bago niya natanggap yun kahit naging Kristiyano na kami. Minsan minumulto pa rin siya ng mga part na ginawa ko sa kanya. Pero one time, dumating yung isang araw na nagkaroon kami ng forgiveness and acceptance sa isa't isa. Yung forgiveness and acceptance na yun, hindi ko makakalimutan yun kasi kahit ako mismo napalaya ako dun sa part na kung paano niya ako isipin
Kasi magde-date kami, kasama namin yung family namin. Minsan nabubrought up, hindi mo maalis sa isip ng babae na, hindi, ginawa mo to, hindi, ginawa mo to, ganyan-ganyan. Pero one time nung talagang in-embrace namin yung ministry namin, in-embrace namin yung grasya ng Panginoon. Nakita ko unti-unti, until now, never ko nang narinig kay Aliana kahit yung, dati nagsisave pa yan ng mga text message ko sa babae, ipapakita niya sa akin, ito, alam mo pa ba to, ganito, ganyan. Talagang nire-remind niya ako. Very good siya pagdating sa reminder. Pero nung time na talagang nakita ko na nag-grow na siya, at sabay kami nag-grow at the same time nagpapalakasan kami kay Lord. Never ko na siyang narinig na ni-remind ako sa ganun. Baka ngayon, talagang, hindi, I mean ngayon, though naririnig niya ako ngayon, habang nagdi-devotion kami, I can say na talagang never ever na dumating na sa part na ni-remind niya ako. Konting busit na lang, pero hindi na sa ganong part siya nagbubusit sa akin. Grace Okay. and acceptance talaga. Okay na ba yun? Okay. Napakaganda yung sinabi mo na ano, growing together. Alam mo yung jealousy, insecurity. Yeah, No, yung jealousy, pagka nag-serious ka, insecurity yun, di ba? Insecure ka sa sarili mo, kaya insecure ka dun sa partner mo. Kasi yung pag hindi kayo mag-grow sabay kasi, kung papasok yun. No, maaaring kung siya, nag-grow siya, tapos ikaw hindi ka nag-grow, doon papasok yung kapag mayroong siyang kausap na iba, no, ano nangyari? Kakaroon ka ng parang insecurity. Nagseselos ka. Kasi maaaring meron silang pinag-uusapan na minsan hindi katulad ng hindi mo abot yung bagay na pinag-uusapan nila o kaya kahit sa'yo kung meron kayong pinag-uusapan, minsan babae may kausap ka, doon pumapasok yung selos, doon pumapasok yung insecurity, and then sooner or later, may third party, infidelity. Ito, nakikita ko ito dahil nung mag-asawa kami, nung buhay pa yung asawa ko, misis ko, meron din akong ganyan eh. Kasi nasa corporate yung misis ko, na pag umaalis, may pumapasok sa isip ko. And by the time I had to deal with it personally, kasi alam ko naman yung asawa ko, hindi siya ganun. Hindi siya ganun. And umaabot pa doon sa puntong kapag halimbawa, nagpapapicture lang, nahawakan lang siya. Ginanong lang, inakbayan lang, no? Talagang, kahit pastor ako, talagang tinapik ko minsan yung kamay ng lalaki. Sabi ko, huwag mo ilalagay yung kamay mo dito sa asawa ko, sabi ko. Probably, siguro, meron akong ano doon, it could start like that eh. Minsan yung infidelity, ganun, no? Yung maluwang, merong allowance na ganun. Pero yung nga, I was thinking after that, am I insecure? Or I was just jealous? Or I was thinking of something, I was anticipating something that could happen if ever I did not prevent that. Or if I prevented it, okay, probably hindi matutuloy yung mga bagay na. So, nakikita po ba ninyo yung view ko, yung kung paano, na nasa atin talaga kasi yun, yan. I-deal natin personally yun eh, no? Yung bagay na yun, kaya buhay natin, yung jealousy, yung security natin, yung infidelity natin. Kasi ito, akala natin yung infidelity, yung bang na-involve ka kagad sa sexual. Sabi ni Jesus, nakita mo pala, inisip mo pala. Okay, ulitin ko ano. Akala natin yung please, Madam Sol, please close your, pakisaran ko lang po. Yung mic nyo, nakabukas po eh, yung mic nyo. Ayan. Okay, siguro napindot na lang. Yung infidelity kasi, akala natin yung, ayun na, no, meron na siyang iba. Yun, may physical contact na, sexual. Hindi. Infidelity kasi yung nakita ng mata mo, in-entertain mo. Tapos pinanaginitan mo pa, tapos inimagine mo pa. Infidelity na po yun. No?
Eto na lang tayo, kasi lahat tayo meron lang. No? Huwag na tayong magbabanal-banalan na ako wala akong kabit, ako wala akong boyfriend, ako wala akong girlfriend, hindi ko ginawa yan. Hindi yun. Lahat tayo meron nun sa mata pa lang. Ngayon, eto, pasalamat na lang tayo sa grasya ng Diyos. May mercy. Nakupo ba natin na dapat yung karampatan ng parusa, hindi natin nare-receive yun, hindi dumarating sa atin ng dahil sa mercy ni God na dapat tayo maparusahan, pero siya lagi naparusahan. To the point, to that very point ng buhay natin na nag-umpisa nung tayo, meron na tayong kinalaman, meron na tayong muwang na tinatawag hanggang sa mamatay tayo. We are covered by the grace of God and by the mercy of God. Eman po ba? Minsan nandyan yan eh, kahit na sabihin mo, huwag mo sabihin na, inisip ko, hindi ko kaya. No, minsan sa isip mo, lalo na kung lalaki ka, yung lalaki, visual yun, minsan nakita mo. Okay? Now, kung habitual na lang, yung ibig ko sabihin talaga, yung word of God talaga yung good sa iyo, yung mismo sa puso mo nandun na. I refuse. Diba? Hindi ko pwedeng ipagpalit ang asawa ko. Kasi, asawa ko, ito, na binigay galing ito. Amen po ba? Okay, who? Si Te may tanong. Oh, anong tanong ito? Sasabihin ko. Sabi niya, kasi kumakain siya, sabi niya, how do you deal with a person who has committed infidelity daw? Oh, how do you deal with the person who committed Infidelity infidelity? or who cheated? How do you deal with the person who committed infidelity or who cheated? Or still commits infidelity? While you're together, still committing. Okay, while you're together and then merong nangyaring infidelity. How do you deal with it? Nalaman mo, meron siyang, mahirap man, yung naging dalawa yung puso niya. Meron akong answer. Sana'y dalawang puso ko. Sorry. Let me share. Let me share my Share input. muna kayo. Sige. Let me share my input on Dito ka, that. dito. Sabi ko kay Ken, nung tinanong niya sa akin yun, kanina lang, sabi ko, if it's in a situation where you're not married, because I have dealt with that too. I walked into yung dati kong kasama, I walked into him na they were in bed. They were in bed, okay? So I wasn't married to this person. It was so easy for me to leave and cut off. Although it took 2 years for that guy to get out of my life. But in a marriage, it's not that easy because you have a vow with that person, okay? So, kung girlfriend, boyfriend lang, you can decide. You really want to live with this, want to be married to this person who cheated on you before marriage, because it could happen again. Or people can change, of course. Or, kung married ka, it's more complicated. Yun yung answer ko kay Te. Easy lang kung hindi mo pa asawa eh. Pero kung married ka na, mahirap yun, di ba? I mean, I'm sure you guys who are married, you can probably relate to dun sa answer ko. May input po ako dyan. Hindi ako married pero may input ako dyan. Kasi if you're gonna look at it from David's life, ano po kasi yun eh. Dalawa po kasi yung infidelity is a decision to be in fidelity. Pero meron naman yung iba na these are for the guys. Yung lumalayo na ng lumalayo. Pero the girl is very nag-i-insist siya. So, dalawa po yan yung pwede niyong pagpilian. Magpapatukso kayo or natutukso kayo. Kasi pag natukso lang sila, it only means na hindi nila sinasadya. It's flesh. And if pagka nagpatukso sila, it means that they had made a decision. So, dalawa po yun, nagpatukso at nagpatukso or natukso lang. So, dun sa time na yun, narating yung understanding natin kung paano ba natin titignan yung sitwasyon. Yun lang,
Baka may masabi pa ako. Tama na. Ako po, pwede. Sabi nga po ni Bishop, ano yung sabi ni Bishop? Okay, yung degree ng infidelity, hindi yung point of sex lang eh. So yung nandito pa lang sa isip talaga. And marami pong degree ang infidelity at pwedeng pagmula ng insecurity. Minsan pag nagtatribe yung partner mo, nagkakaroon ka ng insecurity. Yung mga ganung bagay. So, in so many ways, pero yung tungkol po dun sa, halimbawa, dun sa part na nagkaroon na ng parang joining sa iba, isa pong bagay na natutunan ko para ma-overcome po yun. Dahil ako bago kami nagkakilala ni Mrs., nung nagkakilala po kami, galing po ako sa broken heartedness Tapos, I have a series of relationships na alam mo yan, parang naghahanap ka ng comfort sa iba hanggang sa ma-meet ko siya. But nung na-meet ko siya, bitter po ako So, sinasalo niya lahat yung pangit na ugali ko. So, parang bandang huli, kaya ako nagiging bitter sa una, maganda, ganyan. Tapos bandang huli, kino-compare ko siya dun sa pinanggalingan ko. So, gusto ko kung paano yung pinanggalingan ko, ganun din sa kanya. Kaya I end up being bitter to her. Hanggang sa isang araw, muri. O, siyempre, kakakilala lang namin. Tapos, yung ugali ko doon sa dati, parang gusto ko i-apply ko rito. And nung nakita ko nawawala na siya, I have this vision na parang ayoko na, pagod na ako. And this is the girl that I want. So, I pursued her. To the point, meron na siyang ine-entertain na ibang nanliligaw talaga. And I think for 2 weeks, 3 weeks, lagi ako nandun sa bahay nila, doon lang sa garahe nila. I stayed the whole day. Inantay ko na isang araw. Nililigawan ko talaga. Pinepurso ko siya nung ayaw niya na talaga sa akin. And pinerso ko siya ng pinerso to the point na isang araw, magbe-birthday yung tatay niya, ginastusan ko pa. Talagang inaano ko siya Natutulog ako dun sa garahe, pati nga pong ko. Sasabihin pa ng nanay niya, labasan mo nga yun, nandyan. Tapos hanggang sa nakakakwentuhan ko na lang yung nanay. So sinulo ko yung pamilya, lahat-lahat. And isang araw, I won her heart again. Lalo na nung birthday ng tatay niya at naging kami. So, I made it up to my mind na itong babaeng gusto ko, pinarso ko, papakasalan ko, mamahalin ko regardless of what. So, dun sa joining namin, meron kaming series of may matutuklasan kong ganito, which is, alam mo yung cheating sa'yo, so magagalit ka. But what made me, what made us, kasi minsan 3 years na, no? Kahit di naman siya, may nalaman siya sa akin Magkasama na kami, biglang meron pang, yung mga alam mo yun, yung mga pahabol-habol pa ng mga kalokohan ko. Meron siya nalaman na babaeng ganito, meron pa siyang mga unanswered question na minsan pag tinatanong niya pa sa akin, sino tong kasama mo nung araw sa Marky? Yung mga tipong ganun. Sa amin, na-overcome po namin yun, lalo na po sa akin, yung I have set my mind na tuwing naiisip ko yung sa akin, yung dahil sabi nga ni Tita Rachel, ibang usapan pag may anak ka na, may asawa na kayo. And nakita ko na kasi yung paano yung mahiwalay, yung damage pati yung damage dun sa anak kong nauna. So I don't want that to happen again. And nagkaroon ako ng unselfish reason that led me to overcome insecurities and infidelity because it's not about what I feel anymore. But it's bigger than me, it's about the family, it's about, and paano yun? Sinasabi ko, ako rin naman, may sinit ako ako rin naman, may ganito ako rin naman, alam mo yung ganon? Pero, nung nakilala ko nga si Jesus, nakilala ko si Lord, laging ganon ang association. Kaya, that record na sinasabi ni Pastor, it's impossible to stay in a relationship kung wala ang intervention ng grace ng Panginoon to understand that you are loved first, that you are always forgiven. Right. To stay in a relationship.
That's how I overcome little by little. Hindi ko sinabing hindi ako nagalit, hindi ko sinabing hindi ako nagwala, hindi ako, alam niyo po yun, nangyayari yun eh. Pero pagkatapos ng kakausapin ako ng Lord eh. So, it's more than me that led me to overcome series of infidelities. I have learned to love what she loved. I have learned to like what she liked because I love her so much. Yung parang ganon. Parang pumasok na ako sa mundo niya na minsan kaya hindi kami nagkakaroon ng intindihan. I see everything as infidelity. Kasi halimbawa, yung soul ties niya sa mga family niya. Sa akin, infidelity yun. Minsan parang uunahin niya. Instead of me, instead of my family. Family na natin to. Wala na yung principle, alam mo, ganun. Family kayo. Pero, nung lumalaki kami ng mga anak ko, meron kaming closeness eh. Gusto ko yung closeness na ganun, bandang huli, yung hini-hate ko sa kanila. Darating araw, magiging ganun pala kami. Super close family ties. And yun lang ang kaibigan ng asawa ko. Wala naman siyang ibang kaibigan na barkada talaga. And it is what makes her happy. Alam niyo po yun. So I have to balance that. I have to learn to love that. Take off my insecurity. Na yung bagay na hindi ko maibigay, na at least nabibigay nila. And that's God's grace. Kaparty ako dun sa bagay na yun. Naibibigay ko yun dahil pinagbibigyan ko siya dun sa bagay na yun. May allowance ako doon na nakikita niya, minamahal ko yung mga minamahal niya. So, to be unselfish is a very powerful thing. To love is really not for yourself, but to the expense of kung ano yung gusto nung partner mo o kung sino pang tao yun. Natuto ako sa isang kaibigan namin, inuupuan namin ni Bishop yun for 3 years. He had learned how to worship. Hindi mo siya makikita mag-church o katulad natin, nagba-Bible, but he is zealous. Every time na masasaktan siya sa asawa niya, nagkaroon ng ibang anak sa iba, 2 beses. Whenever I ask him, meron na siyang option para hiwalayan yung asawa niya. Pwedeng-pwede. Pero ang sinasabi daw niya sa sarili niya, kasi tol, paano ko iwan? Naisip ko yung pamilya ko. At lagi kong tinatanong sa sarili ko, what would Jesus do? Boom. Wow. Hindi ko na, wala na akong maano doon. Wala na akong masabi doon. So, nakita ko doon sa taong yun ng unconditional love. Kasama niya yung asawa niya, tapos meron pang ibang asawa. Merong ibang anak sa iba. Tapos kinakasama pa rin niya. Lumagpas na siya dun sa pagkamakasarili niya. Sabi ko, ang hirap na. It takes the grace of God to understand that. So, yun po. Yun po yung isa sa many ways that I overcome insecurities and such thing as cheating and infidelity. Lumagpas na ako dun sa akin. It's more about my family and other people. Yep. Praise God. Amen. Hallelujah. Yun po, no, napakagandang po yun, buhay, ehemplo. No? Kasi ang love, ganito yan, no, sa akin. Aabot ka dun sa puntong people are going to call you a fool and stupid. Pagka kaya mong i-bear yun, then therefore, true na yung love mo talaga, God. Agape yan. Okay, kasi ihambing natin yung kung sasabihin mo lang yung ay, stupid yan kasi ganito yan, mayroon na anak, nagkaroon pa lang ganito, tapos ganito, tapos ganyan hanggang ngayon, love ka niya. Hanggang ngayon, hindi niya hiniwala yan. Stupidity talaga yun sa natural na kaisipan ng tao eh. Ngayon, ito, si God ba nung inutusan niya, nagkaroon sila ng agreement na si Jesus namatay para sa atin, wala naman siyang kasalanan. Stupidity yun. Sa natural na isip, foolishness yun sa sarili natin pag-iisip. Nakuha po ba natin? Nakuha po ba natin yun? Kaya kung ihambing natin yung isip natin, maging yung kaisipan ng mundo ito, na ganito na nga yung nangyari. Ngayon, eto, hindi ko kinikriticize yung mga tao na nakita nilang gano'n, iniwan nila yung partner nila, iniwan nila yung asawa nila, iniwan nila yung girlfriend nila. Choice nila yun. No? Pero eto nga, above reason, kung nagawa mo yung bagay na katulad ng kaibigan namin yun. Yung kaibigan namin yun, talagang alam ni Donnie yan, sinamahan pa namin kahit dun sa pinaka-worst na sitwasyon nila, di ba, Don? Pero may ano pa ito, may pangalan pa ito. No? Political figure. Pero
Imagine mo yung shame, imagine mo yung humiliation, pero hindi siya talaga bumaklas. So, this is a very, I think, glorious example, not just a good example, but something that is above good. There is no good, no, not one, sabi ng Bible eh. Di ba? But only God. Doon ko rin nakita. Sabi ko, kasi sinabi ko sa kanya, I would be honest with myself. Hindi, yung kung nangyari sa akin, yung, it might be, hindi ko magagawa ng ginawa niya. Sa natural. Hindi ko makakayanan yung bagay na yun. Pero, I have tasted part of that. Okay, I have tasted part of that lately sa akin. And it's not easy. It's not really easy. Pinakita lang ni God sa akin kung paano. That what He did is not really easy. It takes really the love of God, the grace of God, for you to be able to come up into a place of faith and operate that God kind of love by the grace of God. It's not easy. You will weep. Iiyak ka talaga. Talagang mararamdaman mo yung pagkabasag-basag ng puso mo talaga. At kaya ngayon, na-experience ko, nakita ko, na ayaw kong makikita rin yung mga tao, maranasan nila yung ganong klase ng experience. Kasi we are ministers of Christ. Tayo mga anak ng Diyos. We have to bear the burdens of people, wounds of people, the humiliation of people, and come to be able, okay, na tayo pumasok mismo dun sa buhay nila. Para yung pag-minister natin, pagka-counsel natin, pagbibigay natin ng advice dun sa mga tao na hindi lamang superficial dahil marunong tayo, intelligente tayo. No, kundi tayo mismo naranasan natin. Naintindihan natin yung pain, naintindihan natin yung bagay, yung mga pinagdadaanan mismo ng mga tao na dinadala ni God sa buhay natin. Ano po ba? Kaya nga ito, it's not about us. Yes, we come into that kind of experience, but thank God because He wanted to share His glory with us. And He has given us His glory para tayo magkaroon tayo ng share nun, part nun. Pero hindi madali. Ipapakita niya sa iyo kung ano mismo yung naranasan niya at ginawa niya doon sa pagpunta ng cross ng Kalbaryo. Ngayon, I've seen something, okay, yung cross, di ba? Cross, tapos may equal siya, sabi niya, heart, no? Yung heart, red. Yung cross, wala. Tinitignan kong ganyan, pinagmamasdan ko. Di ba? Meron ba kayong nakitang gano'n? Yung cross, tapos equal, tapos heart, no? Right. Kung makikita mo, parang tama. Tama naman. Yes, no? Doon sa time na wala tayo kay God, yun tayo. Okay? Kung titignan mo, parang napakapula ng puso natin. Nakita ko, reverse ni God sa akin, sabi niya, the heart should not be red, but the cross should be red. Kasi sabi niya, come and let us reason together, that though your heart, sabi niya, though your sins are red as scarlet, sabi niya, okay, I will make them as white as snow. Paano nangyari yun? Nung yung dugo ni Kristo, yung buhay niya, nandun dun sa cross, the cross should be the red one, and then after that is equivalent to a white as snow as heart. Kita po natin. Kaya, nung nakita ko yun, sabi ko, ito yung sa kanya, ito yung sa akin. Get nyo? Ito yung revelation pala ni God sa akin. Nung pumunta ako dun sa cross, it became so red, crimson, so that I could have a white, like a snow, kind of heart. Amen? Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. We are blessed so much for the sharing, Pastor Dindo, McCoy, Mitch, Taylor,
Sister Sol Catral, a very powerful testimony. I've seen the life of this woman. Ang daming kwento niyan kay Willie, okay? Batuhan ng ng pansit palabok. No? Batuhan ng pansit palabok. Ang dami pong mga kwento yan na iisipin ko, pero buhay pa siya. And still growing stronger, richer in the grace of God, in the love of God. Amen. Habang nagtatagal po tayo, I would like you to encourage your cell groups. Okay, bring them here, please. I would like to encourage you, your brothers in the family, bring them here every morning. This is real talk. Okay, this is not theology. This is not Christian theology. This is life and a lifestyle in Christ Jesus. Amen. Real talk ito. Real talk. Come out from your cage because you don't belong there. Sabi ng Bible, arise shine, for the glory of God has risen upon you. Amen? Okay, tuloy-tuloy lang po tayo and let's continually to be gracious with one another, forgiving one another, and loving one another. Amen. Doon sa mga taong parating ninyo kung paano po itong bagay na napag-uusapan natin dito at may scope po natin sila at makasama po natin dito sa kaayusan o pag-aayos ng Panginoon sa mundong ginagawa natin. God bless you.